Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. At maraming salamat po sa kabutihang ginawa niyo po sa amin. At sa biyaya, Panginoon, at kaligtasan na binibigay niyo sa amin. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at nakimaunawaan po namin na iyong mga banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ang title po ng aking ibabahagi sa tanghaling ito, Matibay na Pananampalataya, ang Totoong Pundasyon. Ang teksto po natin ay nasulat sa Matthew chapter 7 verse 24 and 29. Mateo 7:24 and 29. Yan, basahin po natin lahat. Wala ng malakas, bumaha at bitayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi ng iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buwanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay ay bumagsak ng bahay na iyon. At pusang nawasak ang kapangyarihan ni Jesus. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha, sapagkat nagturo siya na pag-isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Amen. Yan, magandang araw sa ating lahat. Alam ninyo, may napansin ako sa buhay. Hindi mo talaga malalaman kung gaano katibay ang isang bagay hanggat hindi ito natitest. Parang bahay, pag tinignan mo from the outside, ang ganda, ang ayos ng pintura. Maganda ang design, pero hindi mo makikita kung matibay ba yan. Hanggang dumating ang bagyo. Ganon din sa buhay natin. May mga tao na mukhang okay, masaya, successful, stable. Pero pag dumating na ang problema, biglang nagugulat ka, bakit parang ang bilis nilang bumagsak? Bigla ang nangihina, bumibigay, nawawala ng direksyon. Alam ninyo, maraming bagay sa buhay natin ang pwedeng magmukhang matibay, pero hindi pala. Bakit? Kasi hindi sapat ang mukhang strong ka. Ang tanong, saan ka anchor ang faith mo? Ito yung tinuturo ni Jesus sa Mateo chapter 7 verse 24-29. Dalawang tao, parehong nakikinig, parehong nagtayo ng bahay, parehong dumaan sa bagyo. Pero difference, yung isa may matibay na foundation ng faith, yung isa wala. Sa unang punto, ang tunay na foundation ay hindi knowledge, kundi faith kay God. Warning. Yan, balik po tayo. Ang unang punto, ang tunay na foundation ay hindi knowledge, kundi faith kay God.
Sabi ni Jesus, whoever hears this word of mine and put them into practice. Hindi lang ito tungkol sa paggawa, nanggagaling ito sa pananampalataya. Kasi hindi ka naman susunod kung wala kang tiwala, di ba? Faith comes first before obedience. Sabi sa Hebreo chapter 11 verse 1, basahin natin lahat. Yan, basahin natin lahat. Basahin po natin lahat. Yan, amen. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sabi, like Abraham, tinawag siya ni God, umalis kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sumunod siya not because he understood everything, but because he trusts God. Sa buhay natin, minsan gusto natin malinaw muna bago tayo sumunod. Pero sa faith, minsan susunod ka muna bago mo maintindihan. Real talk. Kung ang faith mo ay nababase lang sa naiintindihan ko, madali itong masisira. Pero kung ang faith mo ay nakabase kay God, mananatili yan. Pangalawang punto, ang matibay na faith ay naipapakita sa obedience. Ang wise man nagtayo sa bato. Bakit siya wise? Kasi may faith siya na sapat para sumunod. Sabi sa James chapter 2 verse 17, yan, basahin po natin lahat. Ngayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Halimbawa si Noah, hindi lang siya naniwala, kumilos siya. Yung faith niya, naging action. Faith is not just saying, I believe. Pagpapatawad kahit masakit, pagtitiwala kahit walang kasiguraduhan, pagsunod kahit mahirap. Simple pero totoo. Kung walang action ng faith mo, mahina ang foundation mo. Pangatlong punto, ang bagyo ay test ng faith, hindi sign ng failure. The rain come, the wind, hindi mo may iwasan ang bagyo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 7.
Yan, basahin po natin lahat. Yan, amin po. The disciple in the storm. May bagyo kahit kasama si Jesus. Natakot sila but Jesus was in control. Kapag may problema, huwag mong isipin iiwan ako ni God. Instead, ask, paano ko magtitiwala kay God sa sitwasyon na ito? Ang bagyo ay hindi sirain ka para pagtibayin ang faith mo. Pang-apat na punto, kung saan naka-anchor ang faith mo, doon ka tatayo o babagsak. Nagtayo sa buhanginan. Anong ibig sabihin nun? Faith niya ay nasa maling bagay. Pwedeng sarili, pera, relasyon, success. Sabi sa Awit, chapter 20, verse 7, yan, basahin po natin lahat. Basahin po natin lahat. Pero umaasa sa karong pagdigma. At may sabayo naman ang tuwala. Ngunit sa ating malibay na kuta. Ay kapangyarihan ng Diyos na nakita. Yan, amen. Peter walking on water. Habang nakapokus kay Jesus, okay siya. Nung tumingin sa bagyo, lumubog. Tanong, saan ka naka-anchor ang faith mo ngayon? Kasi kung naka-anchor ito sa tao, pwede kang iwan. Pera, pwede kang mawala. Sarili, mapapagod ka. Pero kung naka-anchor ka kay Jesus, kahit may bagyo, tatayo ka. Panglimang punto, si Jesus ang dapat maging foundation ng faith natin. Sabi sa dulo, nagturo si Jesus with authority. Ibig sabihin, hindi lang siya option. Siya ang foundation. Sabi sa 1 Corinto chapter 3 verse 11,